Ayun na nga, nagkaroon ako ng limited monetization earlier dahil lang sa title. Kung anong klaseng word yun, panoorin niyo po ang video na ito. Pagbukas ko ng dashboard ko kanina, napansin kong may flag content ako. I was wondering bakit naka-limited monetization ako. Pagtingin ko sa baba, may flag content ako. Hindi ko alam bakit naka-flag content siya kasi technically, yung content ko na yun is real lang po na sumasayaw po ako. Na umabot na rin siya sa 13.5k na views. Yung sound na ginamit ko po doon is hindi naman po siya na copyright. Sobrang dami na talagang gumagamit ng sound na yun, saka which is allowed. Wala siyang copyright talaga. Tinignan ko ulit yung video, bakit siya na copyright. Bago ko siya i-delete, minabuti ko talagang itanong kay Meta anong dahilan kung bakit naka-flag content yun. Ito yung tanong ko sa kanila. Please help me understand. I can delete the reels, but I wanted to understand in what grounds I violate the content monetization. I don't see any issues in my reel. At ito po yung sagot nila. Your violation is under our partner monetization policy. More specifically, clickbait or sensationalism. In journalism, when you exaggerate a piece of information, you are sensationalizing it. Sa madaling salita po, bawal po yung ginamit kong title sa reel ko po na nilagyan ko siya ng 1 million views. Kasi kung iintindihin talaga natin yung title na nagawa ko, na-fall talaga siya as clickbait. Kasi yung mga manunood, maaring maengganyo silang i-click. Kasi nga, iniisip nila nagkaroon ako ng 1 million views, which technically it isn't the case. Which I was wondering din at tinanong ko din actually sa kanila, napakadami namang gumagawa ng mga content creators na ganun. Pero ang sinagot lang nila sa akin, hindi daw namin pwedeng pag-usapan yung mga content creators na hindi talaga related sa akin. Ang pag-usapan namin is ano yung concern ko talaga. Kaya sa lahat po ng content creators out there, though marami tayong nakikita na pwedeng sa kanila hindi naman sila na flag, kasi nga po, hindi talaga natin alam at hindi natin nalalaman kung maaapektuhan ba yung mga profile natin. Kasi nga, system lang po ni Meta ang nagre-review sa mga profiles natin. Kaya mamarapatin ko po kayong paalalahanan na wag niyo pong gagawin yung nagawa ko earlier dahil lang sa title. Muntik na naman akong ma-demonetize. Buti na lang, limited lang yung monetization, which is naibalik po siya agad nang ma-delete ko po yung video na yun. Automatically, after ng conversation namin talaga, dinilit ko na talaga siya. Pagka-delete ko, nawala din naman yung flag content na yun. By the grace of God. Kaya paalala, isipin po nating mabuti ang mga title natin kung hindi ito mapofall sa mga clickbait. Kasi bawal po yung mga clickbait na title talaga na para lang maengganyo yung mga tao na i-click nila at ma-view nila yun. Kaya ang pagbabahagi ko po sa karanasan ko pong ito ay para po ipaalam sa inyo. Kailangan po nating mag-ingat sa lahat po ng pinagagawa natin ng reels. Kung gusto talaga nating ma-monetize tayo at hindi matanggal yung mga monetization po natin. For more tips and questions on creating reels, follow for more. Bye!